dito po sa isa sa mga commentary pa, no? Ito po yung expository dictionary of the New Testament words. At ito po ay halos lahat ng mga pagkasing pangreliyon kapag naghahanap sila ng meaning para sa isang Greek word. Na maintindihan nila yung meaning ng Greek word na ginamit sa ating pong manuscript. Ang pinaka-popular na nilalapitan ay si Vine. At halos lahat siguro ng mga preacher meron din pong Vine. May kinalaman po sa dictionary ng mga Greek word na ginamit. At dito po, makikita natin sa pagpapaliwanag ni Vine, ang sabi po, at mismo nga, kinote niya po doon sa Colossians chapter 2:14, ito po ay nasa kanyang foreword. Di ba yung mga libro, may mga foreword po yun? Nandun po sa 12 paragraph. Ito po yung pinaka-12 paragraph po ng foreword niya. Sabi, in illustration of this, look at Colossians 2:14, which has several words which are found in the papery. And take one of these, sabi nga, yung cheirographon. Okay? At ang ibig sabihin po niyan, handwriting. This means a memorandum of death. So ito pong cheirographon ay memorandum of death. Memo. Okay? Bigyan ka ng memo, ikaw may utang. Okay? Ito ay memorandum of death. Sabi roon. At ang sabi, a writing by hand. So, hindi po ito tinatype, hindi po ito ginagamit, piniprint out, hindi sariling sulat kamay. A writing of hand used in public and private contracts. And it is a technical word in the Greek papery. Okay? A large number of ancient notes of hand have been published, and of these, Dr. Deisman says a stereotype formula in this document is the promise to pay back the borrowed money, kagaya po ng I will repay, and they all are in the debtor's hand. Or if he could not write in the handwriting of another acting for him, with the express remark, I have written for. I have written this certificate for Brother Imon. Kasi hindi siya makapagsulat, so ako magsusulat. Okay? In such a note of hand belonging to the first century and with reference to a 100 silver drachmae, one named Paphos wrote on behalf of the two people who could not write. Hindi na natin masahin, which we will also repay with any other that we may owe. I, Paphos. Nakalagay po yung kanyang So makikita natin, ito pong cheirographon, ito po yung memorandum of death. Listahan nung pagkakautang ng sino man. Okay? So meron niyang po talaga ordinances, no? Meron niyang promise to pay at a certain point of time. Okay? So, makita natin dito sa New Testament words naman na sinulat ni William Barclay. Okay? So, pangatlo na po itong article na ating babasahin. At ito po ay nasa page 1117. At makikita natin, yung binanggit pa rin po doon yung Colossians 2:14 na ang sabi po rito ay, in Colossians 2:14, Paul speaks of Jesus blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Now, the word that Paul uses for handwriting is cheirographon. Dapat cheirographon po yung nakalagay dyan, cheirographos. Okay? Literally, it means a holograph. It goes on to mean a signature and then a written agreement. But it came to mean technically a written agreement acknowledging a debt. So makikita natin, ito ay written
na inaamin mo na yung utang mo, no? Doon sa ano, inaamin ko na may utang